mga banateros, pag-usapan natin mga kababayan, yung bagong update sa politika sa ating bayan. Ako po, sa totoo lang nakakasawa na. Dahil alam naman po natin, hindi lamang po ako nagsasabi nito, kahit po yung iba nating mga kasamaan sa banateros, naoobserbahan din ito. At lalong-lalo na po, naobserbahan din ito ni Marcoleta at ni Senator Amy. Talaga nga namang yung nangyayari nga sa ating bayan na isang katarantaduhan na. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin kung sino ang punot dulo nitong issue ng flood control. Pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat, ika nga. Halimbawa na nga niyan, si Senator Revilla, na kung saan alam naman natin na isang scapegoat lang. Dahil kita nyo naman po mga kababayan, ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo. Ganito nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo, 'di ba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses nagpalit ng kanyang testimony at affidavit, at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So, sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote. Ika nga, di ba? Yung bote, alam niyo yung bote, di ba? Pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam niyo yung ibig sabihin nun, di ba? Yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Tapos, ang kailangan lang ng gobyerno ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yan o nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador. Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko. Alam niyo ito iisipin mo na mabuti ito. Ito lang isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka parang, tangina, traumatic yan Traumatic yan Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response. Di ba? Abas, malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty o nagtatago. Sabi nga nila, di ba, ang pagtumatakbo, parang ganyan, parang nagtatago ang dating, guilty. Di ba? Yan yung sinasabi ng mga gago, di ba? Hindi naman lahat ng nagtatago, guilty. At higit sa lahat, ang mas matindi dito, yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with, halimbawa, si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Pero, bakit si Pangulong Duterte? Hinarap niya. Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, uhulihin na kayo pag uwi.
Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi hindi ako guilty dyan eh. Kaya nga ako, nagulat din ako dahil sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro hindi ito to be honest I mean, I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga. Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam ko pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduan na ito, walang iba kung hindi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla, I mean pero alam mo, kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko, itong maman to medyo baliw din eh. Hindi, sabi ko nga mukhang ano rin ito eh. Talagang atapang-atao eh. Hindi, isipin niyo yun na naranasan mo na yan eh. Yung pinagbintangan ka na't lahat. Tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kung hindi puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. Wala namang sapat na ebidensya para ikulong o para i-convict. Pero ikinulong. Di ba? So, uulitin na naman niya. Sabi ko nga, ano ba problema nito ni Revilla? Bakit inuulit niya? Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Pero, napahanga ako eh. Ito, to be honest, napahanga ako doon sa mama. Sabi ko, iba rin ang ano nito. Kasi tama nga naman. Yung kasaysayan na magdidikta ng mga pangyayari. Ngayon, talunan ka. I agree. Talunan ng dating ni Senator Revilla na parang may nakulong na. Pero kung talagang wala ka kasing ginawa, tapos may pagkakataon ka naman tumakbo sa dami mo namang pera, mayaman naman yan, artista yan eh. Di ba? Pwede kang tumakbo pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, matapang kang haharapin ang proseso. Naniniwala ka pa sa proseso. At kung talagang, alam mo yon, doon pa lang, sa pagsuko niya, ito po ay isang halimbawa na talagang wala siyang ginawang masama. Kasi alam niya mapapalaya din siya because of lack of evidence. Di ba? Ganon din kay Pastor Kibuloy. Alam mo, nung time na yon, pwede naman din siya sumuko nun eh. Malaya na siya nun eh. Malaya na talaga pero hindi po siya nahuli Sumuko po siya. And that is very, very, very clear. Kasi nga sumuko ho siya doon sa kasundaluhan. Sa katunayan, alam ko nga, kilala ko nga kung sino yung mga sinukuan niya nun eh. Sumuko siya sa ISAP nun. Di ba? Kasi alam nilang mapapawalang sala sila. Ang masama lang kasi sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Marami sa ating kababayan hindi nauunawaan ng proseso pagdating sa justice system. Alam mo yon, hindi porket nakulong ka, ikaw ay guilty na. At hindi rin porket nakalaya ka, ikaw hindi convicted. Bakit kanyo? Si Franz Castro, convicted yun eh. Ibig sabihin ng convicted, ikaw ay napatunayan doon sa kasalanan na inakusa sa'yo. Ikaw ay napatunayan. Yun ang ibig sabihin ng convicted. Nagkataon lang, yung kanyang conviction o yung kanyang kasalanan ay bailable. Eto kay Pastor Kibuloy at saka kay Senator Revilla, hindi bailable. But it doesn't mean guilty na sila. Kasi hindi pa po sila convicted. Ulitin ko, hindi sila convicted. Ibig sabihin nun, kaya sila hinuli ng court at nagbigay ng warrant. Warrant does not mean you are guilty nor convicted. That warrant only says na you are under the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, hawak ka na ng korte. Kaya lang, meron tayong tinatawag na non-bailable at bailable. Nagkataon, yung inaakusa sa iyo, sa iyo sa batas natin, non-bailable. Ibig sabihin,
nandiyan ka lang sa kulungan. Yun nga ang minsan nakakalungkot sa Pilipinas eh. Bakit to kanyo? Ito, totoo ito ha. Marami sa mga PDL, yung person na deprived of liberty, ay napapawalang sala after 10 to 20 years. Bakit? Napag-alaman. Marami tayong napapanood na yan sa mga balita eh. Napag-alaman, hindi naman pala siya guilty. Hindi naman pala siya involved doon sa crime na yun. He was, number one, he was framed. Second, politically persecuted. May mga ganong pagkakataon. Di ba ho? Yun ang problema eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes. Si Tebes nakulong. Di ba? Lahat ng akusasyon, mamamatay tao, bla 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 bla. Tapos bigla sasabihin ng court, dismiss yung case mo. Ano ibig sabihin nun? Walang sapat na ebidensya. Hindi sapat yung ebidensya para magsabi na ikaw ay talagang mamamatay tao. So sabi ko nga, ang sakit din nun no? Isipin mo na mabuti ito, lagay mo sa isipan mo to, no? Inakusahan ka na lang lahat. Ginudge ka na ng lahat ng tao. Alam mo naman mga Pilipino, judgmental eh. Minsan, hindi lang judgmental, wala pang alam. Alam mo yun, lahat na ng akusasyon sinabi sa'yo. But eventually, di ba? Wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga gumawa nun. Bigyan ko example, kay Chis Escudero. Inakusa ng lahat. Bla 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 bla. Tapos bilang sasabihin ng Comelec, ay wala pala siyang kasalanan. Buti na lang yung kanya, walang case of non-bailable. Pero lahat na ng akusasyon, lahat na ng binato sa kanya, yung pala, hindi pala siya. Diba sabi ng Comelec, wala siyang problema. Tangina pagkata sisiraan lahat ng sa news, kaliwat kanan, sinira, sinabi ganito ka, magnanakaw ka, bla bla bla. Tapos bilang, wala pala siyang kasalanan. Ganun, nawaw mali. Kaya nga alam mo, sabi ko nga nung iniisip ko na mabuti, no, talaga I'm trying to realize, sabi ko, ba't sumuko itong maman to, si Senator Revilla? Kasi sigurado ko, kumbinsido siya na wala siyang partisipasyon. Wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control na ito. Susunod dyan, tingnan ninyo, si Villanueva. Susunod dyan si Jinggoy. Yan, sunod-sunod dyan eh. Sigurado yan. Kasi nga, alam nyo, big news to mga kababayan. This is big news. Yun na lang ang balita ngayon. Puro si Revilla. Tang-inasa na si Romualdez. Gago! Ayun, ang saya, kumukuya-kuya-koy. Nakahiga doon sa pera niya. Tama, mali. O, bigyan ko pa kayo ng example. Yung tumatakbo, nandun sa Portugal, na alam natin, tandaan nyo to huwag nyo kakalimutan ho ito mga kababayan. Siya ho ang head ng appropriation, Committee of Appropriation. Siya yung pinaalas. Sabi nga ng iba, siya yung nandun sa small committee. Siya ang namumuno doon sa small committee kasama si Romualdez. Pero bakit ayaw umuwi? Bakit? Ayaw umuwi. Malamang sa malamang natatakot. At delicates talaga siya. Dahil alam mo naman, galit na galit ang mga Pilipino sa kanya. Pangalawa, baka siguro, di natin alam. Baka naman talaga guilty siya. Depende sa kanya yun. Depende sa kanyang argumento. Di ba? Kung ikaw ay, alam mo yun, walang kasalanan, haharapin mo. Haharapin mo ito. Kahit, kaya nga ako sabi ko, malupit itong maman to Nakulong na nung una, hindi pa nadala. Hindi totoo, hindi pa nadala na, kung ako tatakbuhan ko na yun eh. Kasi, mantakin mo, isipin nyo yung nasayang na panahon na nakulong si Revilla nung panahon na yun. Lahat ng akusasyon sinabi sa kanya. And yet, sasabihin ng korte, malaya ka na. Wala ka pala kasalanan. Hindi ka yung nag-aakusa sa'yo, hindi pala napatunayan na nagkasala ka. Kulang-kulang sa ebidensya. Sabi ko nga kung ako siguro yun, sasapakin ko yung nagkulong sa akin. Hindi, biro lang. Hindi ba isipin mo, kinulong ka, naubos yung panahon mo doon sa kulungan, tapos bilang, hindi nila napatunayan yung akusasyon nila, wala. Wala ka palang kasalanan. Tapos ganun.
Ito nga yung matindi dito. Kaya nga, hinangaan ko bigla dito si Revilla. Inulit niya pa! Alam niya talagang wala siyang kasalanan, inulit niya pa, sumuko pa talaga. Sabi ko, bakit di ka nalang tumakbo? Kasi alam naman ng tao kung sino talaga ang may kasalanan. As a matter of fact, di ba, tinanong pa nga natin niya kay Governor Singson, tinanong natin na kung may kinalaman ba si BBM diyan sa issue ng flood control. Alam mo sagot niya? Sino ba naglalagay ng speaker? Sino ba naglagay? Alam mo, tandaan niyo ito ang kamera hindi makakagalaw nang walang basbas ng presidente. Ultimo nga nung panahon, tandaan niyo ito nung panahon nagkaroon ng problema between Velasco and Cayetano. Sabi nga ni Speaker Cayetano, ni Senator Cayetano noon, sabihin mo lang, Mr. President, I will go down smoothly para pumalit si Velasco. Diba? Kasi nga, alam naman ng lahat, even if sabihin nilang paulit-ulit na independent ang kamera, that's bullshit. Ang command pa rin ang gagaling sa presidente. Especially speakership and committee on appropriation. Diyan ang gagaling yan. Yung kumpas nang gagaling sa presidente. Bakit? Pera yan Budget yan. Pagka nagkabulilyaso dyan, bulilyaso ang presidente. Tatulad na nangyayari ngayon. Nilagay nila si Speaker Romualdez na bulilyaso. Nilagay nila si Zaldico na bulilyaso. Tapos ngayon walang kasalanan si BBM. Gago! Hindi, alam mo yun, kahit paulit-ulit niya pang i-justify na hindi naman ako nagnakaw, wala naman ako allocation kahit na merong allocation ng Office of the President. Kahit niya sabihin niya pa yung paulit-ulit. Don't ever forget. May command responsibility. Ikaw ang naglagay dyan. Ikaw Hindi gagalaw ang kamera nang walang kumpas ng presidente. Yan ang lagi-lagi ninyong tandaan. Kahit i-deny pa nila yan ng paulit-ulit, hindi totoo yan. At alam yan ng lahat ng congressman. Kaya nga, di ba, naalala nyo nun? There was even a news na kung saan si pangalan nito, si Tiangco, di ba? Yung itong kakapanalo lang nung 2025 mga congressman na bago. Tinatanong nga siya kung papalitan na ba si speaker. Ang sagot lang naman niya, ayaw niya una. Pangalawa, ang sabi nung wala namang command from the president. 'Di ba? Nabanggit nila 'yan Kasi nga talaga naman the leadership of Congress or House of Representatives talagang rely so much sa Malacanang o sa presidente. Kaya kalokohan po ito. Alam mo 'yun, una-una tandaan nyo doon pa lamang po sa recent election. Imagine niyo to. Noong una nanalo pa si Senator Bong Revilla. Galing na siya sa kulungan noon Nanalo pa siya. Ibig sabihin, fresh sa mind ng mga tao na nakulong siya. Pero nanalo siya. Ang taas niya pa noon. Alam ko, 1 to 5 siya noon Ibig sabihin, yung ranking niya na bilang senator. This time, nakaupo yung kanyang sinamahang grupo. Tandaan niyo nasa siya, nasa grupo siya ni Marcos. Ang problema lang nakakatiktik na sila. Nalaman kasi nila, galit sa kanila dahil hindi pumirma yung tatlong kamag-anak ni Senator Bong Revilla na congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito pa dagdag, in-endorse pa siya ng iglesia nung time na yun. Etong 2025 yan So, kung titingnan nyo, paano siya natalo? Yun nga galing siya sa kulungan, nanalo pa siya Eto, sa administration slate siya, natalo siya. Alam nyo kung bakit? Nilaglag talaga siya totally. Nilaglag siya dahil yung anak niya, kamag-anak niya na congressman ay hindi pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte. That's the only logical reason
why nilaglag siya? Wala eh. Lahat ng aspekto para manalo siya, naandun siya. And remember, don't ever forget in-endorse to ni VP Sara dati. So ibig sabihin, andun na lahat yung winning niya eh. Bakit siya ang nalaglag? Tas pumasok sila ba Makino? Tangin na siya nang galing yun. Si Lakiko, alam natin sirang-sira na yun. 'Di ba? Nagtap pa. So alam mo talagang nilaglag siya, pinalitan siya. O nilipat yung boto niya. Hindi natin alam kung paano ginawa yung magic na yun. Gago! Tanong natin kay George Garcia. Gago! May lahi ata magikero yun eh. Ewan ko Di ba Tapos, kaya ito expected ko na to eh. Itong gagawin silang sacrificial lamb. Itong si Villanueva. Kasi si Villanueva, taga Bulacan. Si Jinggoy, nakulong na rin dati. At saka si Senator si Revilla rin. Dahil nga kita nyo? Ngayon, ito yung sinasabi ko eh. Big news. Talagang big news. Ito yung warrant inilabas pa. During the day of the Blue Ribbon Committee hearing. Gago! Panoorin natin ito. Nasa Sandigan Bayan na si dating Senator Bong Revilla matapos sumuko sa Camp Crame kagabi. Kusang sumuko si Revilla sa gitna nga ng warrant of arrest na nilabas sa kanya para sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Bulacan. At live mula sa Quezon City, may express report si Gio Robles. Gio, kumusta? Ano ng balita dyan? Nikki, breaking news mula dito sa Sandigan Bayan as of 10:31 ngayong umaga, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla dito mismo sa Sandigan Bayan. Pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan si Revilla. Ito papakita muna natin. Nandito ngayon sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon makikita nyo dito sa loob, we're trying to find Revilla kung saan kasama niya yung ilan sa kanyang mga anak, si Cavite Representative Jolo Revilla nandito din po at maging yung Alam mo tinan mo dito. Eto pa. Lagyan ko lang kayo ng bahagyang opinion ko. Dito, nakita nyo, nagbida-bida si Remulla, si John Vic. Kasi nga watch out. Sabi ko na sa inyo to paulit-ulit watch out. May plano yan si John Vic Remulla na tumakbong presidente. Gagamitin yung trophy, di ba? Yan, si Atong Ang. Gagamitin yung trophy yan para sasabihin niya na kaya niyang maging presidente ng Pilipinas. Gago! Nagpa-press con kaagad, di ba? Nagpa-press con kaagad. Kaagad, agad-agad nung umaga nagpa-press con, sinamahan pa. Hindi ba kaya ng mga pulis mo yan? Bakit kailangan mo pa sumama? Di ba? Kasi nga, parang ang dating sa kanila, nabubulag na sila na sa tingin nila, ito ay isang accomplishment. Hindi nila alam, walang naniniwala sa kanila na this is accomplishment. Alam ng lahat na ito ay isang political move just to transfer the blame to Revilla instead of kay Romualdez o kay BBM. Awa ng dating senador at Cavite Congresswoman Lani Mercado. Ang warrant of arrest na ito ay kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon sumasailalim sa booking procedure. Kanina, bago tayo may nakita tayong nurse na pumasok dahil kailangan din i-check yung kalusugan ng dating senador. Sa ngayon nag-uusap itong kampo ng dating senador kasama yung kanyang mga abogado. Muli, as I mentioned, nandyan din ngayon si Congresswoman Lani Mercado.
Earlier, we tried to ask former Senator Bong Revilla kung ano yung nararamdaman niya, pero tikom ang bibig ng senador. Pero he smiled. Ngumiti siya sa atin ng saglit. Gayon din si Lani Mercado, we tried to ask her as well. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng CIDG dito ngayon sa loob ng courtroom ng 3rd Division, kung saan nga ito nga hawak ng kaso ni dating Senador Bong Revilla. Hinintay na lang natin ngayon din, Nikki, yung court order kung saan ba dadalhin or kung saan i-detain ang dating senador. That we have to find out yet, kasi sa ngayon it's more of a booking procedure pa lang, and we're still waiting for more information dito since kakarating pa nga lang ng convoy ng DILG at ng PNP. Nikki, sa mga kakapanood lang po sa atin sa Free TV at online nyo po napapanood na Sandigan Bayan 3rd. Sa kanila po yan. sa program, matatandaan natin na isang sumuko. Kanila po yan. Baka mamaya akala nyo cellphone yun. Ibato nyo yung cellphone nyo. Kung ibabato nyo, ibato nyo din sa akin. Sa kanila po yung palpak na ewan ko kung sa YouTube ba yan o sa ano talaga. Anyway, eto, yan nga po yung pinapaliwanag natin mga kababayan. This is something really hitting the trending news sa Pilipinas. At ngayon, pusta ko sa inyo, ipagmamalaki ni John Vic yan, ipagmamalaki ni Marcos yan. Sa katunayan ito, di ba? Meron na nga sila kagad-agad na press briefing at sinasabing walang sasantuhin ng ating Pangulong Marcos. Gago! Perfect kasi. Alam mo kung bakit perfect si Revilla? Kaalyado kasi. Kaalyado, ibig sabihin, tandaan nyo, nasa bagong Pilipinas slate ito nung Senate. So ang palabas nila ngayon, ang packaging nila, basta korupsyon, kahit kakampi, hindi sasantuhin ng presidente. Ulul. Gago! Ganon Kaya nga sakripisyal lang Yun ang inano. Kakampi namin ito pero dahil sa ito yung isipin niya, hitting two birds in one stone. Ano ibig sabihin nun? Walang siniraan na yung Revilla sa Cavite. Di ba? Yung labanan ng Revilla at Remulla. Tapos si Bernardo, ang ending ay hindi pala sila Romualdez at si BBM ang talagang tumatanggap. Ang ending ang tumatanggap lang ay si Revilla. Parang ganun ang dating. Yun ang pinalalabas nila Pangatlo pa, hindi pa pala 2 birds, 3 birds pa pala in one stone. Pangatlo pa, alam mo kung ano? Ito pa ay magiging trophy para kay John Vic dahil tatakbong presidente. Gago! Diba? Kitang-kita mo talaga Diba? Kaya nga tinan mo to. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay, Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po? Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Yusek, with the latest turn of events, in particular itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng
Ika nga, pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood Ayan. control. Oh, ayan na, ayan na. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po. Nasa gitna na daw. Nasa gitna na daw, 'di ba? Sabi ko sa inyo ito yung yung packaging nila, tingnan niyo na. Nakakuha tayo ng big fish. Nakakuha tayo ng big fish. Ayan ang kanilang packaging Hindi ho big fish 'yan. Alam mo, nakuha nyo lata. Bakit lata? Kasi hindi naman talaga yun ang dapat nating hinuhuli. Di ba pagka na ganun tayo, ng tawag natin doon, yung pang ng isda, di ba? Yung pambingwit ng isda. Pag ganun mo, bigat na bigat ka, uy, may nahuli na tayo, big fish to, big fish. Yung pala lata. Yung talagang hinuhuli natin, tumatawa doon, yung isda. Sabi ng isda, tanga-tanga nyo. Tuwan-tuwa kayo, lata lang mo hinahuli nyo. Di ba? Sino yung tumatawa na yun? Ayun. Kilala naman natin kung sino yun Puro tayo Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Hindi big Isa fish rito, yun. Hindi lang siguro tinutulong ng iba. Na big fish ang Diskaya. Wow! Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila? Yon, And kasama pa siya sa ticket. Di ba? Sabi ko sa inyo, ayan yung mga tinatawag na sa tingin ko pananaw ko lamang to, huwag kayo magagalit kung sino ka man nagtanong ka. Sa tingin ko, ito yung mga tanong na tanim-tanong. Kung may tanim bala, may tanim-tanong. Tanim-tanong ito unang tanong, big fish. May big fish tayo na huli. Tanong niyo yan sa akin, yung tanong tungkol sa big fish. Pangalawa, kaalyado. Kaalyado ni Marcos ito. Kahit na kaalyado, para alam niyo na sasagot niya. Wala akong problema kahit na kaalyado. Hulihin natin yan. Nung huling senatorial election, anong naging pakiramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Nako, Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, Yun! kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Kahit sinong kaalyado? Miss Claire? O edi ipakulungan niya si Romualdez? Eto pa matindi. Ipakulong niya nga yung anak niya? Bakit? Remember, may matinding allocation ang anak niya. As a matter of fact, tinanong niya ng isang commissioner ng ICI na ngayon wala na. Tinanong, saan mo ginamit yung allocation? At yan din po ay binulgar mismo ni Governor Chavit na matindi yung allocation dyan sa Norte, Ilocos Norte, at walang proyekto. Lahat ghost project. Yan ang sabi ni Governor Chavit. Tapos ngayon, wala kayo sasantuhin? Ano gagawin nyo? Bebebihin nyo lang. Gago! Wala nga kayo sasantuhin. Bebebihin nyo lang. Binibaby nyo si Sandro at saka itong si Romualdez. Gago! Yusek, just a clarification or a follow-up on Senator Revilla, no? Yung tanong kasi kanina, yung allegation niya na hindi na nasusunod yung due process, no? Under this administration. So, what do you say to that? Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. As far as the administration is concerned, hindi totoo yun na meron pa ring rule of law na yung proseso na susunod under this admin. Yes, at yan po ang utos ng Pangulo.
Di ba? Sus! Agoy! Nako. Eto, pakinggan natin si Marcoleta at si Senator Amy. Yes. What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Descaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Wala rin. Sige, ikaw na, Sen. Narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa naming lahat at noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Yon. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro Huwag niyong pinipinger. Hindi, yun ang totoo yan. Yan, baka kala nyo. Huwag niyong pinipinger. Sabi nga, huwag tayong tumingin doon sa finger. Doon tayo tumingin doon sa tinuturo. So, ibig sabihin nun, sa Tagalog, huwag niyong pinipinger. Di ba? Ganun lang kasimple yun Huwag niyong pinipinger. Pinipinger ninyo Kaya tuloy masakit minsan May mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. Yan. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the President and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is
is not the duty of the committee to pursue. Is it not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims rather than to dismiss them outright? Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Agad-agad. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga Agoy. pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest. Yon. Si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Yon. Marami pong katanungan. Nung November ay inirekomenda na talaga ito. Bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo naman lahat ang sinabi ni Senator Amy. Alam ko, hindi lang nakakabahala kasi pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po'y makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung Yari yung mga media dito. Kasi, alam mo itong ginawa ni Itong ginawa ni Marcoleta na siya ang nagtatanong ngayon sa media. Tinitingnan niya kung alam nyo ba o baka naman iba ang packaging sa inyo ng kung sino man nagbabayad sa inyo. Dito tinatanong niya, yung dalawang witness na bagong witness, wala ba kayo napansin? tatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street.
Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, tama rin. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Natapos na kami. So, walang na-establish? Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao... Nagigets ninyo? Pinapunta doon for what? Bakit hindi nila inusisa? Bakit hindi nila... Andali. Yung sinasabi nito, may kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. O bakit parang tila panliligaw? Yan yung sinasabi. Para bagang bakit kanyo panliligaw? Tandaan ninyo, pwedeng planted din ito. Hindi ko alam kung sino nagplant yan, ha? Planted din ito. Kasi, remember, yung dalawa na yon itinuro si Diskaya na siya daw si Diskaya ang na-meet nila na bumibili ng bahay. Di ba? Tapos, what if hindi talaga totoo? Hindi talaga totoo na dumaan kay Diskaya yung pagbili ni Romualdez. So, pinalalabas ngayon. Kasi ang dating ngayon, kasi sabi ni Diskaya, hindi pa ako pumasok dyan. So, para ang lumabas sa pagdinig na yan, walang kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. Di ba? So, anong purpose nung dalawa at binitbit pa dyan? Para iligaw. Hindi ba? Ewan ko. Ako na-observe ko yun. Bakit pa pinapunta yung dalawa? Tapos parang yung testimony nung dalawa is irrelevant. Wala naman pala. Hindi pala totoo. Para bagang nakatakip yung muka. Yan, nakatakip. Tapos, wala na lang. Ang ending, hindi pala totoo na si Romualdez ay bumili ng bahay at ang kontraktor niya ay si Diskaya. Hindi nyo ba na yung galawang pulis yun di ba? Minsan galawang pulis yung mga ganyan Ewan ko kung sino nagtanim dyan. Kasi, pwede eto, hindi ko sinasabing ganon. Pero maaari, yung dalawang nakatakip ang muka, kaya nakatakip ang muka, nagtatago sa identity nila kasi actor lang sila. They are just acting a part wherein to discredit any link between Diskaya and Romualdez. Now, because of that hearing and because of the testimony of these two actor and actress, hindi ko alam, actress ata yun na nakatakip ang muka, parang nagsasabing, hindi totoo. Mali itong witness na ito kasi para bagang tinanim lang talaga sila at sasabihin naman ng Diskayang hindi totoo yun kasi hindi naman talaga totoo. Isipin nyo yun nagtanim para hindi totoo. Tapos, ngayon, wala pala. Tandaan ninyo mga ganyang style, taniman ng mga pulis yan. Minsan ganyan ng mga pulis. Hindi ganun ang expectation po nila Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Ano bang
Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po, nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon. Hindi lang ganito karami. But I thought that there were media practitioners there. Sa minority report, pwede malaman sino-sino pa yung gusto niyong pakasuhan sa minority report? Sana po. Nandito po. Kayo na po ang... And you will give us a copy, sir? Yes. Pero sir, pwede po barangay quick rundown para sa inyo po Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I had 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na ito. Sino po yung highest official or personality na rekomendado po ninyong kasuhan? Merong question mark nga sa... Makikita nyo rito yung mga kung... Para naman may konting suspense. Kayo nang tumingin. Sir, for soundbite purposes sana for teaching, may we get this? Soundbite daw, kailangan nila ng ng content. Alam mo naman ang media, kailangan ng content yan Hindi po kasi sir, kailangan namin mag-guide. Yung arrows kasi, Alam naman ninyo kung sino-sino. nakatulong kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo nun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 Tamarin. May balak po ba ngayon ipasubpina yung ownership records ng 30 Tamarin, pati yung registration kay person Golden Quezon at saka yung pabalikin yung 2 witnesses at patawag yung
original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang tumistigo kahapon dahil siya yung naapektuhan natin yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Kung yun ang rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee and At Sen... palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarind na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din, yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo, baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this fraud control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador. Sa Senado, hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan dyan. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Traigib doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But di nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard Ngu din po? Kasi niintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ayoko nang ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Traigib na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Alalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Nako. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya pa kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado. You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marculeta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil gaya na po na nangyari, natatakot sila
Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng hindi kami magkaintindihan ng taong yung sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. At siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application as well as the action taken by the DOJ in relation to that application because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun. Otherwise, you'll be penalized. So, pero kung pag-uusapan ay questions coming from us, hindi niya pwedeng gamitin yun. Tapos sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate dyan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. Ang matindi nga dito yung sa restitution na sinasabi nila. Si Yusek Bernardo, sobrang daming di umano, allegedly na ninakaw from the flood control project. Billions. Billions. You know why? Yung mismo akusasyon ng mga tauhan niya Magkano ang pinapatalo sa kasino sa isang gabi? Doon pa lang, malalaman mo na hindi milyon ang ninakaw. Di umano, allegedly. Pero, billions aabutin. Tapos ang sinoli lang 100 million. Tapos kay Diskaya, ang ginawa nila, finreeze yung account. Kinuha lahat ng kotse. Tapos gusto nilang magbalik muna si Diskaya bago gawing state witness. Gago! Bakit? Kasi nga, dito lang nagkamali si Diskaya Una niyang binanggit si Romualdez at ang mga congressman. Gago! Si Bernardo, iniwas niya kay Romualdez, iniwas niya sa congressman, ang tinuro niya mga senator. Gago! Kaya siya state witness bigla. Ang lupit, di ba? Tanga na lang ang hindi makaisip niyan. Bobo na lang talaga. Ito pa matindi. May chismis ngayon. Ito from a reliable source. Kaya ako nga, hindi ko nga matuturing na chismis to kasi di umano from a reliable source. Ito daw, sabi di ko sure kung totoo ito o hindi, pero from a reliable source, may nagbulong sa akin na ito daw yung pumirma sa warrant ni Revilla ay kapatid daw di umano, allegedly, ng abogado ni Bernardo. Gago! Totoo ba ito? Dapat pasinungalingan nila ito na hindi totoo magkapatid itong nakapirma na to. Pero from a legit source, sabi magkapatid daw. At sana pag ito'y tignan ng media kasi 'di ba yung media galing-galingan naman yan Magaling yan sa mga 'di ba mga journalist, magaling yan mag-research. Bakit di nila tanungin ito at busisiin na itong nag-issue ng warrant kay Revilla ay kapatid daw di umano ng abogado ni Yusek Bernardo. Is that true? Is this true, ladies and gentlemen? I'm questioning yung nag-issue dito. Totoo po ba ito? Pakisagot nga po, sir. Kasi yan ang balita. Yan ang bulong-bulungan. Totoo kaya ito? Anong katotohanan dito, mga kababayan? Alam mo, mga kababayan, magmatsyag tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, nililihis ho ng gobyernong ito ang tunay na may sala sa flood control. Wala akong pakialam kay Revilla, kay Jinggoy, kay Villanueva. Hindi ko sinasabing hindi sila guilty. Ang sinasabi ko laang ay simpleng-simple. Bakit iniiwas ninyo kay Romualdez at kay BBM ang sisi sa flood control issue na ito? Na alam naman natin na siya ang speaker nun. Si Zaldico ang
chairperson ng Committee of Appropriation at ang presidenteng huling-huling pumirma para maging batas ang 2025, the most corrupt budget in the entire history of the Philippines, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Tapos, sasabihin ninyo, wala silang kinalaman, ang may kasalanan itong mga senador na ito. Anong katarantaduhan yan? Bobo na lang ang magsasabing, oo nga, big fish sila Revilla, tsaka sila katarantaduhan yan. Bobo lang talaga magsasabi niyan. Or, sasabihin na naman nila, kasi ayaw lang namin si BP Sara Duterte, kaya huwag na natin sisihin si BBM. Gago! Bahala kayo kung anong paniniwalaan nyo, pero kitang-kita nyo na sa ebidensya kung sino talaga ang tunay nagkasala. The next performance will start momentarily.